Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, heto na. Ex-PRRD nagsalita na, PBBM nagulantang Lagdameo, walang kawala, nasampulan na. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Nagpa-press con po ngayon si Pangulong Duterte at sinagot niya po lahat. Magaling talaga yung Pangulo natin, no? Si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, mahal nating Tatay Digong. Talagang how inspiring, no? Nakaka-inspire talaga. Ito talaga ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas na naabutan ko. Hindi ko na may inabutan sila Quezon, sila Magsaysay, hindi ko na. Pero sa lahat po na inabutan ko, ito po talaga yung pinakamahusay, pinakamagaling na presidente. Okay. Unahin na po natin talakayin to, no? Nagpaliwanag po si si Congressman Bebot Alvarez, dating speaker, kung ano po yung naganap sa Davao del Norte na ngayon pong araw ay sinuspend, no? 2 days ago, dahil po yan sa Maisog Rally, no? Meron pong emisaryo mula po kay Anton Lagdameo, yung asawa po ni Don Zuleta. Ito po ayon kay Congressman Alvarez, no. May emisaryo po mula po rito kay Anton Lagdameo, ang special assistant, presidential assistant, no. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong titulo niya. Na sinasabi po na wag ituloy yung Maisog Rally. Alam niyo naman, ang laki po kasi ng target nila, 100,000, at mukhang kaya po talaga yung target. Napapahiya na po, naho-horrified po, no? Excuse me for the term, no? Kada po yung sinasabi po ng mga collapsible supporters. Collapsible po kasi anytime magko-collapse sila at anytime pwede nila supportahan si Tolpo, no? Kaya collapsible po to, Alam po ninyo, yan po yung sinabi ni Bebot. Tinapos ko po, tinapos, hindi po ako nakaramdam ng antok. Grabe po to si Tatay Digong talaga. Si Bebot muna, Alvarez. Ayon sa kanya, nagbigay po ng emisaryo. Nagpadala ng emisaryo si Anton Lagdameo, Special Assistant to the President, na pinatitigil yung Maisog Rally. Sinabi po ng magiting na gobernador na hindi po nakapag-commit na ako mag-host. Siya pala talaga yung nag-commit, no? Kasi totally wala po akong kamalay-malay, no? Kala ko si Congressman Alvarez yung mag-host. Yung pala si Governor. Nakakommit na yung mga mayor, dadalo sila, tuloy po ang rally. Pero ito po yung pangyayari, no? Tinanggihan niya po yung emisaryo ni Lagdameo. Tapos kinabukasan, kahapon yata, kung hindi ako nagkakamali ng kwenta, pinatatawag nasa Tagum City raw si Anton Lagdameo at pinatatawag si Gob. Tumanggi po si Gob dahil ang dami raw niyang kausap at that time. Ngayon po, so pinersonal na siya kasi hindi napapayag, no? Hindi napapayag yung itigil yung Maisog Rally. Pinersonal na siya, nagpunta ron at hindi niya sinipot. So ayon po kay Congressman Alvarez, bigla pong ngayon pong araw na to, inorderan na po ang naibakante na dahil sinususpindi. Wala pong due process, no? Hindi po dumaan sa due process, kaya po galit na galit si Pangulong Duterte at to si Congressman Alvarez. Nagulat din, walang due process at nakakagulat ang So mga kababayan, dahil po sa nag-commit, no, doon sa Maisog Rally,
sinuspindi, no? Sana naman po maging fair po itong gobyernong ito, mga kababayan. Ilabas nila kung ano po yung grounds, no? Kung ano po yung nilabag para suspindihin, no? Para umabot sa pagkakasuspindi, no? Itong ating gobernador, 'di ba? Na sumusuporta dito kay PRRD. Sana po maging patas po sila at maglabas po sila ng statement, no? Kung bakit nahangtong, 'di ba? Sa pagkakasuspindi. Mahirap naman kung trip lang nila, suspendin agad. Hindi naman po sila ang bumoto dyan. Taong bayan naman po ang bumoto dyan. Dapat taong bayan rin po ang decide, di ba? Kung suspendin nila o tanggalin na nila si governor, di ba? O, sino po ba dapat? Kayo po ba na in-appoint lang? Ha? O yung taong bayan ang dapat masunod dito, mga kababayan? Well, anyway, kung sila naman ang masusunod, okay lang as long as magpalabas po sila kung ano po yung nalabag na batas ni governor, kung bakit sususpendin agad-agad, di ba? Pirma po sa suspension for 60 days nito ni Governor ng Davao del Norte, dating Supreme Court Justice. Hindi lang po Supreme Court Justice, Chief Justice of the Supreme Court, no? Nakakaano talaga, kumbaga nakakabigla. Tapos, yun na nga, no? Nakakasanayan na yung walang due process. Kaya nga sinabi ni Pangulong Duterte na unti-unti nagiging eto po, I am accusing the president of being authoritarian, no? Nakikita na. Nagiging authoritarian na po itong si Pangulong Marcos ayon po kay dating Pangulong Duterte. Kasi antindi, no? No due process. Ayan po, very basic po na karapatan yan. No. Lagi pong inuulit-ulit to. Ito po yung basic ng Philippine Constitution. No one, no, will be deprived of life, liberty, without due process of law. Pinaka-basic po na human rights yan. Kaya walang due process, sinuspend. Kaya dalawa po yung gobernador ngayon, yung isang acting, yung vice governor, at saka yung tunay na governor na inelect ng tao. Ang punto rito ni Congressman Alvarez, sino kayong mag-uutos sa isang elected official, kayong mga appointed lamang, natanggalin siya sa pwesto, no? Wala pong makakasansala. Dalawa po yung nilalabag nila, yung due process para po kay governor na sagutin yung kung ano man yung binibintang, at ikalawa, yun pong yung karapatan po ng mga botante na mamuno yung kanilang binoto. Binoto po yan. Bakit niyo po basta-basta tatanggalin? Ang mga nagtanggal sa kanya ay appointed lang. Magkaiba po yun. Yan po yung pinapaliwanag. Kaya galit na galit po si Pangulong Duterte. At grabe po ang akusasyon niya rito kay Lagdameo. Mamaya na po tayo ron sa para isantot lang po. Okay. Sabi niya kay Lagdameo, wag mo kong pilitin, sabi ni Pangulong Duterte, na dahil pareho kayo ni Bongbong. Ano ba alam mo sa politika? No, talagang dinerekta na po to. Tapos marami po siyang naibulalas, no? Kasi taga Davao po sila eh. Sinabi po nila na ni Pangulong Duterte na itong mga Lagdameo ay merong lupain na nakuha na lupain ng pamahalaan. Napakagrabe pong akusasyon nito na ngayon lang po natin nalalantad. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, mayayaman kayo. Alam niyo yung mga yung mga nagsasalita, yung mga anak mahirap, no? Laban sa mga anak munyaman, yung punong-puno ng emosyon. Alam ni Pangulong Duterte, pareho silang taga Davao. Malamang alam niya yung nangyayari doon sa mga Lagdameo. At kilala talaga. Nakita ko kung paano yung apo ka ni Florendo. Mga Florendo eh. Okay. Tapos para rin po sa sa kaalaman na lang ng lahat. Para hindi na tayo lumayo muna. Yung authoritarian, balik tayo sa akusasyon niya kay Pangulong, I'm accusing you of being an authoritarian. So yun mga kabayan, ano pong inyong masasabi dyan inakusahan po ni well anyway, talagang nakikita rin naman
na authoritarian itong ating Pangulo, mga kababayan. Ano po sa palagay mo, ha? Pwede ba talagang maging authoritarian ang isang presidente? Nako, yun po ang nakikita ni dating Pangulong Duterte dito po kay 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 PBBM. No, at saka marami na rin pong nakapansin na medyo na talaga siya eh. Unlike dati na medyo kinakamayan pa si BP Sara, di ba? Nung nakaraan wala, no? Nilampasan na lang talaga si Vice President Sara Duterte, no? Wala rin naman tayong magagawa dyan kung yan po talaga ang gusto ng mga Marcos, di ba? Pero magantay-antay lang po tayo, mga kababayan, kasi hindi naman po lahat ng oras ay sa kanila. May oras din po na tayo ang magdidesisyon, no? Kung pwede pa ba sila dyan sa mga pwesto nila, no? Or kahit kailan ay wag na, di ba? Kung kahit kailan po wag na sila, kung pwede lang wag nang paupuin, di ba? Sayang po, sayang po yung sanang pagbabalik nila dito sa palasyo, di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano man po ang inyong reaction patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyong pong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.